Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, masayang hapon po sa inyong lahat. Mainit ba sa labas? Yes! Ganon. Pati sa loob. Pati sa loob, mainit. Ay, Mainit. talaga naman. Oh, sabi, naka-jacket kayo eh. Masayang hapon, Nelson. Masayang hapon, Jen, at masayang hapon sa lahat nating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na patuloy na dumarami, sumusubaybay sa Net25, kaugnay ho ng kasalukuyang sitwasyon sa ating bansa. Iyan. Medyo, anong tag doon? Nakapangangamba ang mga araw. Yung pangamba na nalihis, ano? Dati pangamba natin, politika eh. Ngayon ang pangamba natin parang na-shift ng konti. Ba? Kasi ang pinag-uusapan ngayon sa social media ay itong viral na nangyari sa Tacloban City. Ano ha? Ewan ko ba, mukhang mga taga-Tacloban ang mga magulang yata ay na-focus masyado sa politika at nakalimutan na ang kanilang pamilya ay mapagtunan ng pansin, Nason? Ito bang sinasabi mo, Tacloban, ay dating speaker ng House of Representatives? Tama-tama, distrito niya yan. Oo. Distrito ni Speaker Martin. Hanggang ngayon ba? Ay, oo naman, siyempre naman. Although hindi na siya speaker, ay kongresista pa rin, siya kinatawan pa rin siya ng Tacloban City. Dapat pala magsalita siya sa issue na ito. Hindi ba? Dahil, Siyempre, representative siya doon eh. baka hindi makatulong. Ha? Baka hindi makatulong. 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 Ganun ba? Oo. Maglulubag kaya ang kalooban ng mga taga-ro? Yes. Dahil sa pangyayaring ito? Hindi, para din makita natin na active pa rin siya. At siya man ay concern sa mga pangyayari. Tama nga. Tama. Kung ako yung sa dami ng issue, dapat isa rin sa pinagtutuunan ng pansin. Totoo. Kung ano nangyayari sa mga constituents mo, di ba? Hindi lamang sa buong bansa. At lalo ngayon, hindi na siya nakakonsentrate as speaker, kundi siya po ngayon ay full-pledged kinatawan ng kanyang distrito. Kaya nga. Ito nga pong Tacloban City. Kasi dapat yan, day one pa lang, may statement ka na di ba? Ay kung siguro kung siya ang speaker ngayon, baka ganun. Pero hindi nawawala ang kanyang responsibilidad bilang kinatawan, representante po ng kanilang distrito. Kasi kakaiba po yung pangyayaring yan, gaya na nababanggit natin sa inyo, yung mga pamamaril sa paaralan, Yan na nga. hindi po yan talaga nangyayari sa Pilipinas eh. Yan binabasa. Sa tagal natin pagiging nasa media, lagi natin binabalita yan sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, Kadalasan Amerika. yan, hindi natin nababalita yan sa Pilipinas. Dahil walang nangyayari, walang ganyan. naglalakas loob. Pero ngayon po, mga estudyante pa, mga minor de edad pa no? At ngayon, Nelson, nakapangangamba. Ako lalo na dagdagan ng pangamba ko Mayroon palang mga conversation itong dalawang batang ito. At lumalabas. May chat sila, chat messages, no? Nag-uusap silang dalawa, yung kanilang plano. Maalam yung isa, Ano sabi? Inglesero pa, at saka alam nila yung Juvenile Justice Act. Sabi nila, kung nahuli tayo dito, hindi tayo makukulong ng mahaba. Sabi niya, siguro laya tayo dito after 3 years. In-estimate pa nila Yes. Malamang, mga 21 years old, laya na tayo dito. Doon sa kanilang usapan, meron po, kaya ba ko, kung nabasa ninyo, may nagpadala sa akin nung kanilang Screenshots yun, nung kanilang conversation. Conversation nilang dalawa. At ito pala, hindi lang kahapon pinlano, hindi no isang araw, kundi matagal na pala nilang gustong gawin, pinag-uusapan talaga nila. At Kaya, talagang parang random na mamamaril lang, di ba? Ayun na nga, Wala naman kasing tinutukoy na babariling tao. Wala silang pinag-uusapan. Ito, si Juan de la Cruz, ito ang target natin. Ito, loko-loko ito Inaapi tayo nito Kasi kung merong ganoon, yun lang talaga ang pupuntiryahin nila. Yun, At saka, nakuha mo na ba yung pusil pa tawag nila? Pusil. Baril kasi sa Bisaya yun Nakuha mo na ba yung baril? Binabanggit yung auntie niya, no? Yun, yung auntie niya. Nangangamba siya doon na
baka malaman ng auntie ko, parang gano'n. Yun, oo. Hindi ko masyado maintindihan kasi Bisaya Bisaya yung eh. usapan nila eh. Oo. Ako naman, medyo nahihinuha ko. Naintindihan mo na Nasisenso konti. anong ibig sabihin. Tapos sabi, hindi, paano pag ano, baka pagpasok natin ng school, Oo. mahuli tayo. Hindi, sabi niya, meron silang plano pa eh. Hindi, guluhin mo yung ano, yung nagbabantay para makapasok ako. Yung Di ba? ba yung- Nakita, narinig mo sa paano. Medyo... Lituhin mo, parang ganun, Yun, oo. parang lituhin mo yung gwardiya para makapasok ako sa loob. Oo. Yun ang kanilang conversation eh. Oo. Oo. Pero kumpirmado, kasi nakalagay doon, Steve Nash. Sino ba yung Steve Nash doon? Yun ang kanyang alias sa ano eh, Parang yung isa, messenger eh. yung isang ano. Kasi hindi naman ina-identify yung mga suspect. Oh, isang 15 anyos lang, tsaka isang 14 anyos. oo. Pero yung isa yan dun sa... Oo. Yung may picture. Oh, Ay, di ba? Yan, oo. Oo. Ayan, no? Yan. Ito yung kanilang conversation. Oo. Oh. Ano yan eh, parang mga 16 o 14 na ganyan, nagchat-chat sila. Oh. Oh, yan, no? Alam nila makakapatay. Oh. Tinawanan pa eh. Oh. Kaya nagtatawa na pa sila, ha, mga ganyan eh. Pero isa nga, medyo alam nila yung batas tungkol sa justice juvenile justice law eh. Oo. Oh, sabi, hindi tayo makakasuhan ng murder. Sabi, hindi rin tayo makakasuhan ng illegal possession of firearms. Eh kasi wala naman tayong permit to carry firearms. Alam niya eh. Hindi At naman the sa age of atin- 14 at saka age of 15, Wala pa. sabi niya, wala pa tayong kaso dyan. Hindi tayo makakasuhan ng murder. Oo. Yun pa, nakalagay dyan, hindi tayo makakasuhan ng murder. Sabi niya, hindi. Paano kung makasuhan tayo ng illegal possession of firearms? Sabi niya, hindi tayo makakasuhan ng illegal possession of firearms. Ganun ang kanilang usapan eh. Yung problema, nung dilitaw nila yan, magiging ebidensya yan. Oo. Na sila ay meron na silang pagkakaintindi. Ayun na nga, Oo, naintindihan. sa Yan pala, gagawin nilang krimen, no? Takay, makasuhan kita, murder. Murder niyan, illegal possession of firearms. Oo. Ang sabi ni isa, Sabi niya, no bro. Oo. We stole it. Ninakaw natin to eh, no? O, kaya ang ganun ho eh. pakita mo yung yung may salitang juvenile. Oo. Na justice, yung Kinukot binabanggit- nila yung batas, kinukot yung batas. Oo. Ayan, no? Talaga naman. Oo. Saan yun? Sige pa. Ayan daw yan. Ayan, takay na makasuhan kita murder ngan, illegal possession of firearms. Ayan, oo. Ayan, ay sus. Ayun. Oh, dalian na. Ayun, mga Dalian na, bro. Oho. Oo. Bisaya po yung conversation nila. So dito, ayun. Pero yung sabihin dito, Nelson, hindi sila nabiktima ng bully. Hindi sila biktima kasi nung nabilitaw kahapon. Wala. Oo, wala silang bully o ano pa man. Oo. Pero dito pagka pinakinggan mo, tingnan mo, parang may impluensya talaga eh, no? At saka parang meron sila dyan, hindi ko kasi masyado maintindihan, Oo. Doon sa juvenile act kasi, parang ang sinasabi nila, magiging example sila para mabago yung batas. Meron dyan eh. Ayan, no? Oo. If we really... sige pa, wala na ba? If we really change inside. Magbabago. Oh. No bro, it depends. English ko mag-usap yung dalawa eh. Ray, Oh, ito, English sa basta Bisaya eh. ma-participate kita ha, juvenile. Oo. Oo, meron pa dyan. Yung isang mas mahaba. Wala na ba? Meron pa, ipakita mo pa yung medyo blurred lang ng konti, hindi namin mapakita ng buo Ito eh. pala, ikuha na ng police to dyan eh. Ganun ba? PRO 8 eh. Police Regional Office 8 ang PRO naglabas 8. ng ito. Oo. Nag-share. Oo. Oo. Ibig sabihin talagang pinlano po yung yung pamamaril. Oo. At alam mo ba kung gaano kadaming basyon ng bala ang nakuha doon sa pinangyarihan? Oo, gano'n 40 empty cells. Ang dami. 4 na po. Ibig sabihin, nung naubos, kasi ang pinakamaraming bala niyan, kung extended, mga 15 to 16 bullets lang eh. So ibig sabihin, ilang magazine ang dala-dala nila? Yes. 3 magazine? Mataki mo yan. Tapos meron pang isang revolver. Yung revolver ata, ayun ay nakuha nila, nakapangalan doon sa isang security agency. Yung revolver, 6 lang ang bala laman, no? Pinaputok ata lahat eh. Ayun, yung bala ng revolver. So inubos nila yung talaga yung bala. Yung 3 magazine. Oo. At ito pala, yung mga pictures nila ito, matagal na. Kaya ang sabi nga nila, kung ito daw sana ay natitignan ng kanilang mga magulang,
nung kanilang mga teachers, ay baka naagapan daw po. Ito sabi niya, Oo. takay makasuhan kita murder ng illegal possession of firearms. Oo. Sabi niya, no bro, we stole it. Minors can't be charged. Oh, yun nga. Alam niya, di ba? Oo. Hindi tayo makakasuhan kasi mga minor de edad pa tayo. Oo. Tapos, that's illegal possession because we don't have LTO license. Sabi Yan, naman, yeah, we can be charged, but it says it will be handled different. Alam niyo, iba yung trato sa kanila kasi bata sila. Bata, minor de edad niya, 15 at 14. Yes. Pero confirm ba na talagang yan conversation nilang dalawa? Bagay, kung official na Region 8, ano? Ebidensya nga ng police ito. Police Region 8, Regional Office 8. Oh. Paano kang hindi mangangamba pagka ganyan, ano? Sabi niya, they could release us at 18 to 21. Oh. Ibig sabihin talagang... Alam nila yung edad, mga 18 to 21 years old sila. Makakalaya na rin sila eh. Since 14 pala ako, ikaw 15. Oh. Kaya sinasabi niya, wala taka sila. Oo. Hindi sila makakasuhan. Yun ang paniniwala nila. Kita mo, di ba? Tapos yung gupit niya, parang talagang... Kaya nga ang tanong diyan talaga alam kasi kaya gusto ko sana alam ba ng mga magulang nila itong sabi yung plano hindi nila alam siyempre no. Tsak ililihim nila yan. Hindi ba nasusubaybayan ng magulang na parang ang karakter ng kanilang mga anak medyo kakaiba na? 'Di ba? Tapos meron pang isang angulo ng pictures na Nelson na yung t-shirt nila no kay ano ba yun? KMJ, hindi KMJ, ibang palabas pa rin. Hindi. Yung banda ng German. Banda ng German ba band yun? yun sumikat dahil ginamit siya na t-shirt dun sa isang shooting incident. Sa ibang bansa? Sa ibang bansa matagal na. Ngayon, nung sumikat yun, ginamit din ng iba pa. Ayun. Nagpipicture bago. So, pero hindi parang sikat yung banda na yun, mga gumagawa ng ganito, di ba? Parang hindi lang sa Pilipinas eh. Oo. Pero dun sa basa ko, yung banda naman ay baligtad ang layunin. Sa kanila naman, against sila sa violence. Bagay kasi kung mga ganyang age bracket, kung anong bansa ka man naroon, malamang nagkaka-iisa ka nila mga iniisip, no? Oo. Kaya nga. Yun, ang So, yan po ngayon, ang sabi nga natin ay mainit na usapin ngayon, mainit na usapin ng politika, awayan ng politika sa ating bansa, pero ito po, at kung atin palang babalikan ng ilang araw, Nelson, pangatlo na pala ito na insidente ng karahasan sa loob ng eskwelahan. Tama. Merong nangyari sa Cavite. Ano pa ba isa? Sa 13 Martires. Ayan, 13 Martires Cavite. Yun doon naman ata. Meron din sa Cavite City. Dalawang beses sa Cavite. Dalawa ba sa Cavite? Yung sa Cavite, sa babae pa atay, may hawak na patalim na nanaksak. Ang sabi nila ay wala naman sa tamang pag-iisip. Yun naman daw. Aywan ko, kung baka naman alibay na lang ata yun. Kasi kung tinanggap ka sa eskwela, bakit, di ba? Yun po ang ito ang pinag-uusapan ngayon sa lahat ng panig ng ating bansa. So ano ang intervention? Nakita ko kanina, mismong si Deputy Secretary Sani Angara, mukhang nagpunta pala doon. Pero mukhang sabi nga nila too late. Damage has been done. Naganap na yung pangapangyayaring ito. Nung nangyari, yung sa Cavite ba, yun yung nanaksak, nag-utos na po ang ating PNP chief si General Melencio Nartates na buong higpit na magpatupad ng seguridad sa lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa. I-check yung papasok sa eskwelahan, dapat wala pong mga deadly weapons, edi lalong-lalo na ang baril. Pero pagkatapos nun, sinundan pa ng mas malala. Natatandaan mo dyan, dito lang nung nakaraan, siguro mga 2 years ago, dito sa Kulyat, di ba? May namaril din Ayun, tama. Pero at least yun, sa labas ng vicinity yun, ng eskwelahan ata. Ayun, nadaanan ko pa yun Isabihin, ano ba itong nangyayari sa mga estudyante natin? Ano ang influence ng mga ito? Di ba? Influensya ba ito na nag-aaway-aaway na politiko? Hindi naman. Palagay mo?
Palagay ko, Baka sabi nila, hindi kayo magkasundo dyan sa taas, hindi. Di ba? ito ang sinasabi natin, Jen, ha? Ito muna. Ito, ha? Ito, grade 11, sinaksak ng kaibigan. Isa naman nangyari yan. Ito naman po ay sa Cavite National High School, Cavite City, nung Biyernes. Ayan, Sinasabi Biyernes ko yan. isa, oo. Oh. Hawak pa ng suspect ang patalim habang pilit itong inaawat ng kapwa estudyante. Parang kilala ko yung harap niya. Yan ang yung kaharap. Oo. Lumalabas na may nauna ng pagtatalo itong dalawa. Ilang linggo bago ang pananaksak. Ito naman ay meron talaga motibo. Ayan, Oo, may gulo eh. Nagkaroon pa ng suntukan na nauwi nga sa pananaksak. Ito yung sa Cavite City. Cavite City. Okay. Tapos yung isa pang sinasabi mo, yung sa 13 Martires naman. 13 Martires naman yun yun. yung Babae naman yata yun. babae. Oo. Na umakyat doon sa isang classroom. Yes. At doon hinalihaw na ng saksak yung mga Oo. na sinasabing meron daw, sabihin, may problema sa pag-iisip daw yung bata. Ano ha? Tama. Ayan, may hawak pang panaksak eh. Pero itong sa Tacloban kasi, matitino eh. Oo, tsaka nag-uusap-usap eh. Tsaka ito po yung gaya ng nabanggit namin na naging resulta ng investigasyon. Pinagplanuhan talaga eh. Kita mo Yan, na. ha? Oo. Ito, sabi ho ng PNP, spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, lumilitaw sa investigasyon ng Regional Police 8. Yun nga, may mga post sa social media pa ang dalawang suspect. May mga post. At meron ngang pagpaplanong nangyari. Gusto mo ba mapakinggan yung sinasabi? Sige Yung nga. paliwanag? Si Colonel Ku. Oo, cool. Sige nga. PNP spokesperson. This could be connected to a bullying incident. Now, very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior. Yun na ba yun? Maikli lang. Parang Maikli wala naman namang... pala, Sana hindi na kayo nagsalita kung nasasabi. Tatamay pa. Parang wala. Ayun na nga. Tatamay pa yung tagapagsalita. Talaga naman. parang- Wala na ba? Baka meron pa. May karugtong. sige nga, baka may Kaya karugtong naman pa. doon sa spokesperson. Oo. Meron pa bang ibang sinabi? Wala na raw talaga. Yun lang daw talaga sinabi. Ano ha? Parang hinaya. Paano kaya... So sa part ng DepEd, Oo. kay Secretary Sani Angara at yung mga mga school officials, paano natin gagawin ito? Ayun pala, si Mayor, Mayor Romualdez, kausap po si Secretary Sani Angara. Ang sabi ng DepEd Jen ay pinahigpitan niya yung seguridad sa lahat ng mga paaralan ngayon. Yun din yan sinabi nga rin last week eh. Dapat daw ay no ID, no entry. Ganon? Isipin mo na lang, halimbawa, di ba na merong isang nakakuha ng video eh. Bata ba yon na habang sila nasa loob ng classroom, isinara niya yung pinto, di ba? Yung lalaking estudyante. Pero ang alam ko, isa yun, nabaril yun eh. Nabaril. Nabaril yung nagsara ng pinto na yun eh. Yes. Oo. May mga, ito yan yun yung nakatago doon sa ilalim ng lamesa eh. Pilit pa rin binaril eh. Kahit nakasarado na eh. Ayun di ba sinasara niya yung pinto? Yung Ayun, biglang binaril eh. Bagsak. Tumba pero nakatayo pa siya eh. Namatay yan. Pero namatay po yan. Kasama po yan sa mga, tatlo lahat ang namatay po sa pangyayaring ito. Sinasara niya eh. Biglang parang lumusot yung bala galing sa labas eh. Ipinapakita ho natin to, mga kababayan, hindi po para manakot sa mga magulang kundi ako dito dapat maging vigilant siguro lahat tayo, Nelson. Mula sa magulang, teacher, yung ate, kuya, maging vigilant tayo, maobserbahan natin siguro ang mga estudyante ngayon, ano ba ang kanilang pinagkakaabalahan? Malaking tulong sana. Na-interview na ba yung magulang ng batang ito? 'Di ba?
Kasi check yan, sa nakalipas na mga araw, ano pinagkakabalahan ng kanilang mga anak? Di ba? Kasi matatanong natin yan kung ano-ano ang kanilang mga naging ugali, naging karakter sa mga nakalipas na araw para isagawa nila itong kanilang isinagawa kahapon. Di ba? Hindi naman basta-basta yan, parang out of nowhere lang, biglang pumasok. Tara na, halika na, mamaril tayo. Oo. Hindi ganun Lalo nga ito, may mga conversation pa pala talaga sila. May nabuong ano yan, behavior. Yun. May pinagmulan talaga. Para matrigger sila na ito ay kanilang gawin. Kaya may mga panukala ngayon na higpitan ang paggamit ng social media sa mga minor. Alam mo ba na meron ng bansang nagbawal ng... Nabasa ko nung nakarang linggo Parang Nakalimutan ko London lang nata. London, parang sa isang sa mga bansa yung ng 16 pababa, di ba? Oo. Bawal mag-social media. Yes. Oo, bawal magkaroon ng account. Kasi yun nga, nakita nga nila sa pag-aaral nila na talagang iba daw ang impluensya sa mga kabataan ng social media. Oo. Oh. Yan po ang usapan ngayon kung paano gagawin natin sa ating mga minors. At dapat ba ring baguhin itong batas tungkol sa pagsasampa ng kaso? Oh, yan. Diba? Yung under juvenile justice law. Ano ba yung age dyan? 12 ba o no? Kasi yung panukala ng Senador Robin Padilla, gawing ibaba ng 10 years old. Oo. Kasi ngayon po, eto hinanap ko yung Juvenile Justice and Welfare Act. Oo. Dalawa ito Yung RA 9344, yun yung original. Okay. Pero diyan maraming mga diyan nga nagtalo-talo dahil halos walang liability yung minor. Ganoon. Oh. Kaya inamyendahan ito ng RA 10630. At dito, Jen, sabi ay pag 15 years old and below ang nakagawa ng krimen, exempted from criminal liability. Completely. They cannot be charged in a regular criminal court regardless of the severity of or brutality of the crime. Yun, mantakin mo Kahit yan. pinakamatindi. Ilang taon yung 14, 15, 14 years old, tsaka isang 15 years old. pasok sila rito, kaya alam nila Ibig sabihin, nire-research nila. Walang pananagutang kriminal. Walang criminal liability. 15 years old and below, completely exempt. Pagka above 15 but below 18, exempt from criminal liability unless it is proven they acted with discernment. Ibig sabihin, alam nila yung ginagawa nila. Ayun. Katulad ditong dalawang nag-uusap. Alam nila yung ginagawa nila, Alam di ba? nila, oo. Ang problema, pumapasok sila dun sa bracket na 15 years old and below. Paano mo naman, di ba? Pero ang mangyayari lang ata dyan, pwede silang, hindi ko na ikukulong, kundi sa isang facility, Yes. like DSWD. O sa bantay, sa Bahay Kalinga. Bahay Kalinga, Bahay yun, Kalinga, ikukulong dun sila para i-rehabilitate. At pagkatapos na sila ay maging 18 na, titingnan kung sila ba ay nagbago na o hindi. Pero kung nagbago na, mawawala na yung kaso. Pero kung alam nung dalawang bata dyan, ibig sabihin, talaga sinadya nila. Na nga. Ito pinatranslate pala natin sa marunong Ayan, yung mag-Bisaya. usapan. Iniliwat na po natin sa Tagalog. Ikaw ang Mamaya, para ma-realize nyo po, na... Totoo, sabi niyo, baka makasuhan tayo ng murder at illegal possession of firearms. Yung nag-uusap saka yung isang Steve Nash. Yung Steve Nash yata yung may pakana no? Parang siya yung mas matapang Yun. Siya yung nagyayaya, di ba? Ang sabi ni Steve, hindi po ito yung basketball player, Kumbaga, yun ang alias sa Messenger. i-alias na lang natin kasi hindi naman talaga natin pwedeng i-identify. Yes. Hindi, bro. Yun yung isa, Hindi sa bagot. talaga, Ninakaw natin to Sabi niya yung baril, illegal possession. Hindi pwedeng kasuhan ng mga minor de edad. Ayan. Sabagot naman yung kausap. Yes, bro, illegal possession yun kasi wala tayong LTOPF license. Ito yung license to... License to own. Own. Yan. Basta ganun, yung pagdadala ng baril, outside residence.
Sabagot si isa, si Steve, oo, pwede tayong kasuhan pero iba raw ang paghawak sa kaso natin. Oo. Dahil mga minor de edad tayo. Alam na alam eh, Kita di mo? ba? Oh. Oh, yun. Oh. Next usapan. Oo. Sabi, hindi bro, juvenile ang kahaharapin natin. May selda tapos may eskwelahan. Pagtuturo at iba pang mga programa. Bakit mo pati mga programa alam nila? Oo. Iba ang batas dito sa atin, bro. Oh. Yes, bro, pero makakapatay naman tayo. Ha, ha. Kita mo tumawa pa eh. Oh. Oo. Sumagot yung mga isa, yung Steve. Ha 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 ha. Oo. Nagtatawa na sila eh. Oh. Oo. Oo. Ayan, oh, may kasong murder tapos may baril pa tayo, illegal possession of firearms. Mantakin mo yan. Alam nila yung mga kaso Ayun, eh. oo. Oo. Kaya lang, ipinipilit nung isa, oo nga, may kaso tayo, pero doon tayo dadalhin sa may paaralan, para Yun. lang tayong nag-aaral. Oho. So talagang lumakas ang loob nila dahil doon sa provision ng batas na yan. Yun. Hindi, sa halip dyan na makatulong yung batas, na-encourage pa. Tama. Ginamit pa nilang kaparaanan yun. Dahilan. Oo. Oho. Ay, wako ngayon. Parang wala pang sagot ata ang may akda ng batas na ito eh. Hindi, pinipilit niya na Pwede naman daw ikulong. gano'n na nga. Kaya lang alam ng mga bata na hindi totoong kulungan yun. Hindi totoo. Oo. Parang rehabilitation area nga lang yun eh. Doon lang sila pansamantalang ikukulong. Kaya ang estimate nila, baka daw at the age of 20, 21, laya na rin sila, makakalabas na rin daw. Di ba? May halos katulad na pinagtatalo ng batas yan sa Amerika dyan eh. Yung Oo. pagka daw nagnakaw ka ng may amount lang eh. Okay. Nasa $100 yata o something ha. Hindi ka pwedeng kasuhan. Ganon. Kaya May limit. Oo, kaya kapag hindi ka pwedeng kasuhan sa korte. Ako $100 pababa. Oo, hindi ko alam kung ano yung threshold eh, pero may ganung limit. Ayun. Kaya doon, panay ang nakaw ng mga homeless. Oho. Yun ang reklamo sa akin doon ng mga tao. Dito naman, mas matindi. Kasi itong mga bata, alam na hindi sila makakulong, gumagawa naman ng krimen, di ba? Oho. At meron pa? Ito naman yung tagpo na kukunin na yung baril. Okay, yung eksena number 2, Oo. scene 2. Oo. Ano sabi? Ito, yung Steve na sabi, yo bro, maghanda ka lang. Dito ako matutulog kina tita. Yung may-ari ng baril, yung policewoman. Kaya pala niya nakuha. Ano sabi? Bakit daw siya matutulog dyan? Baka iwan lang niya yung baril sa kwarto. Yun na nga. Di ba? Oo. Ha 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 ha. Sabi tawa. Sige bro. Ha 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 ha. Yan. Ayan. Nung gabi na ng linggo, Oh. ano sabi ni Steve? Matindi bro. Yan. Bro, tuloy ba? Tuloy ba? Naisip ko lang, Oo. kapag nahuli tayo at nailagay sa juvenile, yun yung kulungan ng minor de edad, Oo. pwede tayong sumali at magbago doon. Ayun, yung sinasabi ko kanina. Oo. Sumagot na naman, scene 3. Oo, sintri naman yan. Usapan number 3. Yan. Pwede nila tayong pakawalan sa edad na 18 to 21. So alam nila, no? Kasi nga pag nagbago ka, Oo. madali nang mag-research eh. Totoo. So nabasa niya talaga. Yun. No? Oo. Kung talagang nagbago tayo sa loob. Oo, totoo. Yun nga nakalagay sa batas. Kita mo na? Sabi naman nung kausap, hindi depende kung kakasuhan tayo o hindi. Yan. Sa anong paliwanag nung isa? Sabi nung Steve, dahil 14 pa lang ako, ay siyempre 14 years old, at ikaw naman 15. Oo, mas pasimuno pa yung bata. Yung 14 anyos pala, no? Oo. Kung walang patong na kaso, makakalabas tayo sa edad na 21 years, sabi nung Yun. isa. 21 years old. Sabi niya, sumagot sabi niya ni sa Steve, Steve? wala yan, basta makisama tayo sa juvenile. Yun. Baka makasuhan tayo ng murder at illegal possession of firearms. Yan. Ayun. Oh. Ano pang sabi ni Steve? Sabi niya, hindi bro, ninakaw natin to eh. Yung baril. tinutukoy. Oo. Hindi pwedeng kasuhan ng mga minor de edad. Oo. Sabi niya, yes, illegal possession yon kasi wala tayong lisensya. Oo, pwede tayong kasuhan pero iba raw ang paghawak sa kaso natin. Dahil mga minor de edad tayo. Paulit-ulit, ano? Oo. Ito, yung scene 5 naman tayo. Yung usapan nila. Pang limang usapan. Oo. Hindi bro,
juvenile ang kakaharapin natin. Siguro, Jen, sa panahon ito, ng pag-uusap nila, yung isa ay nagdadalawang isip. Huwag na natin ituloy. Yun na Kasi nga, makukulong tayo, makakasuhan tayo eh. Pero makulit itong system eh, Yung no? 14 anyos, ha? Oo, ano pang sabi niya? May selda, tapos may eskwelahan. Pagtuturo at iba pang mga programa. Oo. Iba ang batas dito sa atin, bro. Sabi nung kausap. Oh. Yes, bro, pero makakapatay naman tayo. Nako, yun na. Doon na nagtawanan na yung dalawa. Oo. May kasong murder, tapos may baril pa tayo, illegal possession of firearms. Oh. Ayun. Talagang yung isa ay nagdadalawang isip na wag Yung nang gawin. 15 years old. Oo, Yung kasi 15 years una, old. makakapatay. Wala nga tayong kaso, hindi nga tayo makukulong sa talagang kulungan, yung nakapatay ka naman, di ba? Yun. Parang mabigat nga naman yon. Pero ang mapilit yung isa. O totoo, yung scene yung scene 6. Pang-anim. Ano sabi? Sumagot na naman yung 14 anyos, sabi niya. Parang tinext niya eh. Oo. Bro, gano'n Oo. Sumagot siya, bro. Sabi ng Steve, nandito na ang barel. Ayun. Tuloy ba tayo? Ibig sabihin talang yung isa akala niya, Parang siguro tayo na, parang nag-ano lang, nagbibiro lang eh. Oo. Tuloy ba tayo? Sumagot yung Steve, ikaw. Parang may question mark. Ay, sabi ikaw. naman ng kausap, Oo. yung baril ko bro, binawi na kagabi pa. Oo. Ano sabi? Yung revolver, yung sumagot siya, yung tinatanong niya yung kausap niya, Oo. yung revolver. Pero kung tutuloy ka, sige, isang baril na lang ang gagamitin natin. Oo. Aba. Sumagot ulit yung 14 anyos, sabi niya, ayoko bro, dapat dalawa yung baril. Ayun. Ayun, oho. Tapos yung pang-pitong usapan, Oho. siguro may lumipas na panahon, nandito ang revolver, bro, pero nandito si mama. Ayun. Ayun. I-keep safe mo bro, dinala ko na to. Nako po. Ayun, yung baril naman, yung galing Sabi sa ng isa, pulis. dadalhin mo ba ang baril, bro? Oo, dinala ko yung revolver. Ayun. Sabi ng kausap, teka bro, Yan, may medyo mura yan. Oo. hahanap ako ng paraan. Ayoko kung Yan. paano niya makukuha. Oho. Sabi nung sige, chat ka mga 7 a.m. kung nadala mo. Oo, linggo ng gabi to, no? Yan, oo. Oo, bro. Tapos may iyak-iyak na emoji. Oh. Ayan. Tapos, yung napablo pala, naman. madadala ko. Oh, so Yun. talaga kunyari, hindi niya madadala kasi may iyak-iyak. Oo. Pero sabi niya, oo, madadala ko. Kaya sabi nung Steve, yung 14 anyos, ayos boy, sabi mo, kaya mong dalhin. Oo. Baka mahalata ako nito kapag ibinalik ko. Aha. Yun. Yan. Naku po, dinala ko na. Kaya lang, handa na ako, pero makikita Kapag isinukbit. kapag Yun. sinukbit ko kasi walang bulsa. Ayun. Makikita daw yung baril. Oho. Sumagot tuloy yung 14 anyos, sabi niya, siguraduhin mong madala mo. Mag-distract muna. Tapos, isingit, itago mo. Ayan. Sabi niya, ligtas na, nandito na bro. Ha, 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 ha. Yun. So naitakas niya yung baril. Sumagot siya, tara boy! Ayun na. Oho. Let's go! Yun. Ayan, sabi niya, Sabi niya, magpapalit. Oo. magpalit ako. Oo. Bro, mas maganda? Ngayon na ba o bukas? Ba? Ha, ha, ha. Sabi nung kausap, ngayon na bro, magkita tayo doon. Yun. Tagtatawanan pa silang dalawa. Oh. Game! Yun. Wag pa-late. On the way na raw sila. Oho. Binayaran ko na para sunduin ako ng maaga. Yun. Papatayin ko rin ito. Sino? Yung nagsundo sa kanya? Oo, matindi Grabe. talaga ito. No? Tatawanan yung dalawa, no? Oh, kausap, ayan, yung isang kausap niya. Oh. Motor na lang ang hinihintay ko. Ayun. Oo. Paparating na ako. Kaya talaga nag-usap sila pagpunta sa eskwelahan, no? Oh, mag-isip ka na lang ako, no? Mag-skip ng na klase. lang ako ng klase. Hindi na papasok. Hindi na, oo. Mamamaril na lang talaga. Tapos sabi nung kausap, nakasakay na ako. Nasa motor na. Oo. Oo. Dalian mo, boy! Ayun. Talaga naman. Bro, oh. let's go. Let's go mo. Tara na. Sabi niya, tara na. Oo. Yung let's go mo. Oo. Oo, tapos sige, ayun. Ayun. 50-50. Pusil. Yung pusil, baril yun eh. Oo. Tagalog, ayan, 50-50 ang baril ko. Ayun. 50-50 ang baril ko. Ano ibig sabihin nun? Alanganin yata. Oo. Kung maisusukbit, madadala ko. Ayun. Ayun. Hanggang sa, Ayun nga, oh. dumating na nga yung tagpo. Dumating na yata doon sa eskwelahan. At tapos sabi niya, ayos bro, puputok ito.
Ayun. Oh. Kung paano madara. Oh, patadala, kausap. Well, yun na nga po. Naganap na, Nelson. Ibig sabihin, talagang ano to? Talagang nag-uusap na sila. So walang bully, Plano hindi kasi sabi niya biktima daw ng bullying, Oo, Tapos yung isa naman daw, sabing love affairs. Wala pa lang ganoon, Nelson. 'Di ba? Kasi yun ang unang initial investigation kahapon Ay, no. Totoo. Anyway, mamaya baka may makausap tayo mga psychiatrists, mga eksperto kung sa bagay na ito. Para magturo tayo sa mga magulang. At kung meron tayong makakapanayam din ng mga pulis, para nang sa ganun ay ano ang gagawin sa ganito po mga pangyayari. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Ito po ang balita mula sa PPA. Matagumpay na sinimulan po ang Basic Port Police Course Batch 19 sa pamamagitan po ng isang opening ceremony na dinaluhan ng mga opisyal ng Philippine Ports Authority at mga kalahok sa pagsasanay. Ang 90 days na Basic Port Police Course ay isang masinsinang programa na idinisenyo upang ihanda ang mga recruits para sa entry-level port at maritime law enforcement duties, kabilang ang pagkapatupad ng seguridad, kaayusan at kaligtasan sa mga pantalan. Sa pamamagitan ng BPPC, patuloy na pinauunlad ng PPA ang kakayahan at profesionalismo ng mga port police personnel upang higit na mapalakas ang seguridad, kaayusan at kaligtasan sa mga pantalan sa buong bansa. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na ho tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Naku, napakababa po ng presyo. Very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya dun sa mga ayaw pong lumabas, abay pwede hong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app.
Magandang hapon muna. Nakatutok pala sa atin ngayon ang Ka-Oliver de la Cruz, Ka-Oliver, at ganoon din po ang Ka-Ed Pelayo. Ka-Ed, maya pagat panapon po. Ang laki pa nung screenshot ng TV, ha? Aha. O, nanonood ngayon sa atin. Yes. O, baka daw may i-announce ka eh. Mamaya. Maya po, bago. Ganon din po ang Kuya Christian Libunaw. Ay, Kuya Christian, kamusta po kayo? Jen, pakibati naman ang misis ko. Aba, surprise sana eh. Oho. Pero binabati po natin ang Ate Lenny Libunaw. Ate Lenny, wala kang kakibo-kibo eh. Birthday mo pala sa araw na ito. Ba, parang 25 years old daw. Ba? 34 rin pala, 34. Ate Lenny, ang Kuya Christian po naglagay ng age, ha? Ayoko sana sabihin pero happy birthday po, Ate Lenny Libunaw. Maayong hapon. Wow! May pa-surprise pang may pa-surprise pang flowers ang Christian Libunaw sa kanyang napakasarap magmahal na misis. Ayun. Wow! Happy birthday po. At binabati na natin ang mga taga-distrito ng Britain South sa UK Aba. sa pangunan ni Brother Harley Alcantara and his wife, Sister Arlie Alcantara. Ganun din po ang si Brother Glenn Ching and wife, Sister Anna Ching. Ayan. At sa kanilang resident minister ng Battersea, Brother Cromwell Correa at Sister Lauren Correa, ang kanyang Ayan. may bahay. Ayan, Ay, thank you po. siyempre, ang kasanit, ang Mami Rose Kasani. Correa. Oo. Kasani, at Mami Rose. Ay, salamat din pala, ang Kuya Yeye Manawis. Aha. Sarap nung pansit canton ba yung pinadala sa atin? Kanton, no? Oo, kakaiba ang lasa, ha? Hindi na, sabi yung pansit na hindi nakakaumay. Minsan kasi yung pansit, pag isang plato lang, nakakaumay, Yun no? talaga pag mamahalin. Yun, oo. Mamahalin yung mga sangkap. Oo, Kuya Yeye, wag nyo nang ulitin yan, ha? Oo, Next week na uli. Wag nyo nang ulitin ngayong linggo. At happy birthday din kay Reynabel Herrera. Ba? Mina. Ayan, Oh. no? Reynabel, happy birthday. Ang pagbati mula kay Tita Sam, Nini Herrera, at kay Papa Ray Herrera. Ayan, Reynabel. Karay, At saka si Ate Sam. Oo. Mag-guest daw ba sila this week? Bukas. Ayun, bukas. Bukas. Kasi i-remind ko yung Saturday event natin. Ang Kuya Ricky Haka naman ay binabati po ang mga taga Mandawan, Masbate. Ayan ang Kadan Pilyarko ng Mandawan, Masbate na nagdiriwang po ng kanyang birthday sa araw na ito. Happy birthday daw po, Kadan. Ayan. Happy birthday daw po kay Luida Florendo. Ba? Siya Oh. naman ay asawa ng Cesar Florendo ng Chula Vista, California. Yan. Happy birthday po sa inyo. Kasama pala ng ka-Olibert, ka-Ed Pelang, ka-Roel, na nakatutok ngayon sa ating palatuntunan. Yun. Ang ka-Brian Gatulia, ka-Brian, magandang hapon po. Diyan, nakasubaybay din po kami sa inyo habang nagkakape. Anak ko, nagkakape pa pala kayo, dito po, kami meron din dito. Kuya Brian, ka-Brian Gatulia, George Martinez, Andre Lalik at Junel de la Cruz. Marami pong salamat sa inyo, At binabati ko naman ng congratulations Oy. sa graduation niya. Gumraduate ng Hospitality Management sa STI Angeles Gen. Si Genevieve Lubao. Wow. Ito yung aking pamangkin, Oo. anak ni Kuya Noel. Siya ay cum laude lang naman. Wow Yan. naman! Congratulations. Walang walang kayabang-yabang, Wala. napaka-babang loob, Ay, nako. Ang Kaabet Malate naman, Jen, nakalimutan mo kung batiin kayo ng umaga sana ngayong saganang mamamayan, binabati natin ang mga taga Finance Housing, Centerville Extension at ang Ate Inday. Iyan, Ate Inday, salamat po sa mga taga sa Tandang Sora. At ngayon daw po, Nelson, ay nagdiriwang naman ng kanyang ika-70 kaarawan. Aba, malakas na malakas po ang Kuya Dong Suasilio. Kadong! Abay, wala kayong kakibo-kibo. Kagabi magkasama tayo, Kayo ho pala nagdiriwang ng inyong ika-70 birthday sa araw na ito. Binabati po kayo ng Ate Erlene at ang inyo po mga mahal sa buhay. Kadong Suasilio. Kasama ko po dyan sa bahagi ng Doña Faustina Housing. Yan.
Oh, meron pa? Baka may magtampo sa atin eh. Kuya Eric Perez, sabi ng Kuya Eric, mga taga rito naman po sa Kalinga ay nanonood sa atin. Lagi po ito sa Saganang Mamamayan at ang aking may bahay ang Kaglenda at ang aming anak na si Sire. Ayun, Ate Glenda at Sire Perez. Ka Eric, magandang hapon po sa inyo dyan sa bahagi ng Kalinga. Ayan. Meron tayong mga kapanayam. Doktora Sheikh Hoxon. Isa po itong guidance counselor, Nelson. At ito ay magtanong tayo ukol dito sa nangyari dun sa mga bata sa bahagi po ng Tacloban City. Yes. Doktora Hoxon, kayo po'y napapanood sa Net25. Napapakinggan po hello, sa sir. Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Doktora Sheikh, magandang hapon po. Hello, Sir Jen and Sir Nelson. Magandang hapon po sa inyong lahat. Talaga po bang Sheikh yon? Sheikh? Opo, nickname ko po. Parang akala ko namin drink inuming. Thank you po for the invite. Yeah. Ayan. Pero ang totoo niyong pangalan ay Sheila Marie po. Sheila Marie Hoxon. Sheila Marie. Sheila Marie. Mas maganda nga yung Sheikh, Parang Sheikh body nuns. Yeah, opo. May recall po siya. Opo. Anyway, kamusta muna kayo, Doktora Sheikh? Ay, mabuti ho. Actually, kagagaling ko lang ng Pasig for our Race Against Suicide program. Ayun. Nabalitaan niyo po yung nangyari sa Tacloban, Doktora? Yeah, opo. I think marami po ang nakabalita talaga noon, no? Kasi, alam mo naman, mabilis ang news, lalo na sa social media. Sa inyo po, na nasa ganyang profesyon, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Anong unang impresyon ninyo kapag kami nabalitaan kayong ganon, Doktora? Siyempre na nakakabigla talaga, no? Na parang ganito nakatindi ang mga problema ngayon, no? Dito sa ating mga eskwelahan, no? So nung unang panahon sa Amerika nangyayari itong mga ganito, no? At umaabot na dito sa ating bansa. Opo. So nakakabigla ho talaga at definitely nakakalungkot lalo na as also a young mother. Tama yung binanggit kasi kanina, ganun din ang impression namin ni Nelson. Parang hindi pangkaraniwan sa Pilipinas ito, Doktora Sheikh. Opo, totoo Diba? po yan. No? At unfortunately, sunod-sunod din ho talagang it's very alarming as well. Huwag muna natin pag-usapan yung nangyari sa Tacloban. Ano trigger? Bakit nagkakaganito mga bata sa atin? Depende rin ho kasi sa investigation, no? Pero baka ho because also of emotional regulation, no? Baka rin ho walang coping mechanism na pwedeng gawin, no? At ito ay nag-resort. So, kung pwede ho sanang may kumausap dito sa mga batang ito to process their emotions, no? Have their healthy coping mechanism. I do hope na sana hindi nag-resort ng ganito. No? Kaya, importante po na naging observant ang mga magulang at school stakeholders, no? Pag may mga ganito pong kakaibang senyales para hindi umabot sa ganitong kalalang sitwasyon. Doktora Sheikh, paki-expound nyo nga ibig sabihin nun, no? Revolutionary, emotional revelation. Ano po ibig sabihin nun? Ano po, emotional regulation. Opo. Opo, ibig sabihin po nun, pag hindi ho na po yung emosyon, like for example, hindi Doktora Sheikh, nagchachapi po yung Doktora Sheikh, nagchachapi po eh. Alam ko mahalaga po yung... Direct tawagan ulit natin kasi mahalaga ito, no? Dapat lahat ng detalye na sasabihin ni Doktora. Doktora, tawagan po ulit namin kayo, no? Maliwanag na ho tayo? Yan, medyo gumanda po. Pakiulit po, ano po ibig sabihin nung... Opo, Doktora? Wala talaga, choppy, sayang. Ano pa? Hello po? Opo. Doktora, tawagan ulit namin kayo. Hello po. Hello. Yeah. Tawagan na ulit natin para mas malinaw, Opo. Kasi ang gusto natin sana, Nelson, lahat ng sasabihin ni Doktora, malinaw na makarating sa ating mga taga-subaybay para
makatulong. Oo, Ano, ha? sa mga Opo. Ayaw natin na sa mayroong mga maputol magulang. na maputol na impormasyon o detalye na kanya ipaliliwanag kasi medyo sabi nga namin sa inyo nakakapangamba itong usaping ito. Oo. Diba na? So tayo, Yes. magulang tayo, at ang ating mga anak nasa ganung edad, nakakapangamba talaga, 'di ba? Tama. Oo. Ayan. Doktora Sheikh, okay na po ba ang ating linya, Doktora? Ayan! So, maliwanag na ho ba, sir? Yan, opo. Doktora, Maliwanag pasensya na na kayo, ha? Kasi gusto sana namin, lahat po ng impormasyon na babanggitin ninyo, malinaw na makarating sa ating mga kababayan. Ay, opo. Opo. Napakahalaga po nito. Yun nga po, paki-expound nyo nga po, ibig sabihin nyo ng emotional revelation. Ano po ibig sabihin nun? Ano po? Regulation, sir. Regulation, po. hindi Yeah. po revelation. Opo. Opo. Ano po ibig sabihin ng emotional regulation? Ano po ibig sabihin nun? Opo, pag hindi po natin na-manage po yung ating mga emotions, no? Like, for example po, coping mechanism, yung makipag-usap, no? Makausap ang tamang tao. Like, sana ang ating mga magulang, ang unang ating reliable person. Kung hindi po yung ating mga guro, yung ating mga kaibigan, yung ating mga guidance counselor, no? At kung hindi ho makakuha sa pag-uusap, pwede rin po yung mga coping mechanisms na naka-align sa kanilang interest. Like, pwede pong mag-journaling ang bata, pwedeng mag-breathing exercise, no? So, unfortunately, itong mga emosyon na ito ay naipon, no? Naku. At tumantungo sa aggressive behavior. So, kung ito sana ay nabigyan ng lunas like pakikipag-usap, no? Or positive coping mechanism, napunta ho ito sa negative coping mechanism. Uh-huh. Up to the extent na ito ay sumabog, no? At nakasakit ng kapwa ka-eskwela. Opo. Pero kayo po, halimbawa, nabalitaan nyo yung ganyan mga pangyayari, no? Anong mga impormasyon ang una nyong itatanong in case na isang guni sa inyo itong bagay na ito, Doktora? Yeah, syempre po, itatanong ko po dyan, no? Kung ano po ba talaga ang naging background ng bata, no? Okay. Kasi as a counselor and psychologist, hindi naman po kami nag-iimbestiga, no? So Opo. usually, we definitely widen our perspective and we go for the cause analysis. Bakit nagkaroon ng ganong pangyayari? Aha. Ano po ang si Nelson influence? po. Nelson? Ano naman po ang impluwensya ng social media dito sa mga ganitong pangyayari, Doktora? Yeah, malaki rin ho talaga ang epekto ng social media, no? Kasi even in social learning po, no? Kung ano po yung nakikita at naririnig at nababasa, no? Pwede po itong makaapekto sa isip na nagiging puso at nagiging action, no? Kaya malaki ho yung epekto din ng teknolohiya that can also, there's positive advantages, but there are also negative advantages, like enforcing, no, yung mga negative behavior. Nakala nila, yung mga napapanood nila sa mga games nila, no, or sa mga Netflix, no, kasi may uso rin pong film ngayon sa Netflix, no, yung gaano kalala ang problema ng mga bata, malala talaga. Nakaka-epekto ho ito, nakala nila ito ay ang kanilang realidad. No? So minsan, yung mga bata nakarely sa technology, nakalimutan nila na hindi naman ito yung total reality. May lumalabas ho ngayon na impormasyon na itong isa sa mga namaril ay ang tiyahin niya ay police. Yung 14 years old yan, ha? Yung 14 years old, oo. May mga lumitaw ngayon mga larawan na ito pala ay isinasama sa firing range. Ibig sabihin ano na. Ano ba talaga ang pagka ganitong minor dapat ba ay tinuturuan ng humawak ng baril at isinasama pa sa firing range? Actually po, sa pagkakaroon natin barel, meron po tayong mga psychological testing, no? Opo, At syempre po, meron din po tayong yung sa firing po, 'di ba? Sport din po 'yan, no? So siguro po yung tamang gabay, no, at pagpapaliwanag na ang pag-fire ay definitely it can also be a sport, no? But definitely hindi po ito pwedeng gamitin sa karahasan. So I do hope that ang gabay po ng magulang, lalo na kung 14 po ay bata pa rin, no? Wala pa po rin siya sa tamang reasoning, no? Because
in developmental psychology, the 12 to 18, no, is definitely the development of ethical identity, no? Kung 0 to 12 naman po yan, ito po yung pag-alam ng tama at mali. So kaya hindi pa po talaga fully develop yung ethical identity ng bata. Kaya nun po sa conversation ng dalawa na nakuha ng pulis sa investigation, lumilitaw na alam nila na may batas na kapag ka minor ka, hindi ka makukulong dun sa talagang regular na selda. Ang sabi pa nila Yes, sa sir. conversation nila, para lang tayo nasa eskwelahan, di ba? Yun na nga, Tuturuan tayo, tapos after ng tayo maging 18, Good behavior, ay at niya, 18 to... magpakabait lang tayo, parang ganun, makakalaya tayo. Alam nila yung batas, doktore. Yeah, opo, aware po sila. Oo. Kaya po, importante talaga na I think we also have to review also our policies and laws because there are times po talaga ang na-abuse din ang mga kabataan. Mabigat pala, no? Pero teka Actually lang. po, marami pong implications itong nangyaring Yes. ito, no? Oo. At wala po tayong gustong sisihin, pero sana po yung mga batas talaga natin ay mas sustainable ang implementation at hindi ho na susulat lamang, no? Yung complete manpower din, no? Kasi kung makikita ninyo, based din sa pakikinig ko kanina, no, kay Yusek Garma, no, ng DepEd Central, Opo. medyo nakalusot po ito kasi yung pader din po ay mababa, no? Opo, umakyat pa sa pader. Oo, umakyat sa pader pero mababa. So, marami hong anggulo na pwede po ditong tingnan, no? Kung bakit nagkaroon ng problema. Opo, sa inyo po, halimbawa, sa mga batang inobserve, halimbawa, may magulang na nakikinig at nanonood ngayon, ano po yung mga trigger, Ano po yung mga trigger sa ating anak, sa ating mahal sa buhay, sa ating kasama sa bahay, na para bagang may mali nang iniisip? Doktora. Mga senyales. Mga senyales, Palatandaan, opo. no? Oho. Opo, actually po, kung makikita nyo based din sa storya ng mga batang ito, parang ito rin ay mga tahimik lamang, no? Oho. Nakabibigla, no? Medyo discreet, no? Okay, but of course, we have to check the behavior, no? Yung behavior ng bata, no? Not only in person but online, eh? Tingnan din po natin yung kanila pong pakiramdam, no? Kung sila po ba ay kasi itong mga ito ay mga anger outbursts ito, no? Medyo violence, no? Definitely. And then of course yung kanila pong cognition, no? So hindi natin alam kung nung pagkabata ay nasira ang self-esteem ng mga batang ito, no? Kaya parang pwedeng yung mga negative behavior, no, misbehavior, pwedeng na-reinforce din talaga ito. But I don't want to blame the parents, of course, Yes no? po. Like, pwedeng nasabihan sila na makulit sila, no? Or pwedeng nasabihan sila na misbehave sila, na ito po ay tumusok sa puso ng kabataan at pwedeng na-imprint sa mind nila, no? Opo. At ito po yung kanilang naging parang nabuo sa kanilang utak na assumption, no? Na pwede po silang nagmi-misbehave, na hindi naman talaga dapat. Ba't nga ba ganun, doktora? Ako po, si Nelson din, nung bata kami, pinapalo kami, parang meron pa nga tawag ng nanay ko, first degree, second degree. Ibig sabihin di ba, nung mga panahon na yun pagka hindi ka pinalo, parang, hindi ka pinapalo Pero ba't ngayon parang nag-iba? Ngayon ang bata, pag pinagalitan mo, pinalo mo, nagtatanim ng samaan ng loob kahit po sa mga mahal sa buhay, doktora? Yeah, actually po, marami rin naman bata na hindi naman matatag nung unang panahon, no? Opo. Kaya lang, because of the many evidence-based researches, no, ito po ay napag-aralan, ito po ay na-labelan na bullying, at meron po pala talaga itong mga scientific, no, at valid na effects, no? And of course, nagbago ho ang panahon natin, 'di ba? Ang panahon po natin na dati ay napakabagal, no? So ang mga bata ay matatag. Pero ngayon kasi hindi ko naman sinasabing hindi sila matatag, Opo. pero mabilis po kasi ang mundo nila that shapes their thoughts, their feelings and behavior, no? At gusto po nila talaga yung medyo mabilis, Opo. medyo nawawalan ng pasensya. Okay? Pero alam naman natin na pag nirespeto natin ang bata, no? Okay? Hindi natin in-invalidate ang bata.
respeto kanila kung ikaw ay karespe-respeto, no? Kaya importante rin po yung mirroring. Kaya nagsisimula ho talaga ang values ng kabataan sa pamilya, kung paano sila panalaki, ang kanilang eskwelahan, ang values na pinakita sa kanila, and of course, their day-to-day experience, online and in person. At saka importante rin dito, Doc, no, may dagdag ko lang, yung dapat ang isang bata, ang mga kasama niya, di ba? Yung at least mas maraming ang kasama, mas maganda. Pero yung ginagawa nila ay, kumbaga sa no, abala sila sa mga mabubuting gawain, hindi ba? Kesa dun sa, kasi nabasa ko dyan, ito palang isa sa mga suspect ay lulong sa video game na kung tawagin ay Gorebox. Computer games. Computer games na violente. Talagang parang may baril. Nakikipagpatayan talaga. Eh kasi wala nga siyang ibang oras. Marami siyang Wala oras siyang, para maglaro ng video game. Pero kung may mga kaibigan siya, na halimbawa ang kanilang pinagkakabalan ng Chinese garter. Chinese garter. Hindi ba, doktora? Dapat magkaroon ng mga kaibigan na may magandang libangan. Opo, actually, ang game naman po, online game ay definitely hindi naman ho bawal. Kaya lang po, pag sumobra, naging addicted, no, ito po yung mali at saka hindi na nila na-differentiate no, yung tama at mali. Kaya po importante po yung gabay ng magulang. And of course, we definitely also advocate also for also traditional play, syempre. So, kasi tatlo na ito, dalawa sa Cavite, medyo mabibigat ito, tsaka yung sa Tacloban. Ano po mga intervention na pwedeng gawin ng lokal na pamahalaan, ng gobyerno, para nang sa ganun yung mga batang naapektuhan, yung nakasaksi, nakapanood nito, ay may tama po ulit yung kanilang kaisipan, Dr. Sheikh? Yeah, actually po, malaki ho talaga ang dapat gawin dito, no? Hindi kasi pwedeng one time, big time na seminar lang dito, no? But there should be preventive program, promotive program, intervention, no? So, importante po talaga yung all-school approach, no? In collaboration also with the different partners like LGU, no? The homes, the barangay, no? So, syempre po, itong mga nangyaring ito na nabiktima, kailangan ho talaga muna nilang magpagaling, no? And of course, importante po talaga yung mga psychological first aid. At kung nakita po natin na meron ho talagang naging epekto, importante po talaga ang counseling, no? Ayun din po, syempre, hindi lang sa mga biktima, definitely pati sa mga perpetrator, no? Kasi meron din po tayo ngayon mga mental health disorders like oppositional defiant disorder, no? And conduct disorder na kailangan po ng matagalang therapy sa mga kabataan. So dapat talaga kumonsulta sa mga marurunong, mga eksperto. Ang problema ho, hindi pa rin maalis sa atin yung kaisipan na, uy, nagpakonsulta ka, siguro may depresa ka sa isip. May mga ganun pa rin stigma, doktora, di ho ba? Opo, kaya po importante po yung sa bawat eskwelahan in collaboration with the family, yung mga mental health literacy program po. Kasi kung hindi po aware ang kabataan at ang mga magulang, teacher and all school stakeholders, hindi po tataas ang help-seeking behavior. So hindi magpapatulong ang mga bata. Kaya po education, mental literacy ay napaka-importante po. Hindi lang sa eskwelahan, pati sa komunidad, pati sa mga opisina. Yung generation gap, magulang at saka anak, paano ba natin mabibreak yun, doktora? Yeah, actually po yung generation gap, importante po talaga na ang mga magulang ay maging bukas, no? Sa henerasyon ngayon, no? Magbasa-basa, mag-aral ng mga evidence-based journals about generation para mas makilala nila yung kanilang mga anak at maka-journey nila. Kasi ho, pag hindi ho talaga natin tayo naging aware sa ating sarili, strengths and weaknesses as parents, hindi rin tayo naki-journey sa mundo nila, hindi ho talaga tayo magkoconnect. Kaya po, importante po that it definitely starts with the home. Education is very important to journey with our children. Tama po kayo, no, ha? Sana maging open yung magulang para abutin yung kaalaman ng kanyang anak
No, kasi ang ibang magulang, alam ko na yan. Ganyan din kami dati. may ganun po, doktora. Di ho ba? Yeah, totoo po yan. Kaya po, ang pagiging magulang ay hindi ho simple ngayon. No? There are joys and pains of becoming a parent. Actually, sa Hong Kong nga po, may degree na to become yung parenting, no? Talaga sa po? master's degree. Oo. Kaya po siguro kailangan din talaga tayong mag-recalibrate not only in knowledge, but even in skills and values to become great parents. Bigla ko tuloy naalala, Nelson, at saka doktora, may share ko lang. Merong isang game show eh. Di ko na babanggitin ko nung game show. Ang isang tanong doon, nung ikaw ay nagkaroon ng problema, kanino ka unang magsasabi? Una, magulang, kaibigan, mga ano. Ang marami pong sumagot, doktora, kaibigan eh. Hindi po Yeah, magulang totoo. ang priority. Parang pangatlong bahagdan pa nga yata ang magulang eh. Kapag ka may malaking problema ang bata, parang hindi ho ba ano yan? Hindi ho ba nakakalungkot yung ganong realidad? Actually, nakakalungkot po talaga yan kasi Oo. nga ngayon na-identify na rin po yung mga gaslighting, no? Yung mga Yan, oo. invalidation, no? Yung, minsan kasi pag nakipag-usap tayo, hindi naman kasi lahat ng magulang nagpa-validate. Meron din talaga hindi perfecto. Yung mga biniblame pa tayo, Oo. sinisisi pa tayo. That is what you call gaslighting. So pag ang mga bata po ay nag-gaslight at na-invalidate, hindi na po yan pupunta sa inyo. So mas pupunta sila sa mga kaibigan nila Ayun. na mas nakakaintindi. Even po in terms of trigger warning suicide, mas lumalapit na ho in the UP fertility study, mas lumalapit po ang mga bata sa kapwa nila bata. Ganun Kaya po? po ngayon, pinaiiting din namin ang peer facilitation program ng aming organisasyon, PGCA at CHED at the UNILAB Foundation. Doktora, nako, napasensya, napahaba ang ating kwentuhan. Ang inyo pong mensahe sa ating mga magulang at mga kabataan, lahat po nanonood, mula po sa isang eksperto na kagaya po ninyo. Yes, sana po magkaroon talaga tayo ng quality time sa ating mga magulang, ay sa ating mga anak because love is definitely equated with time, no? At sana po yung ating mga anak din, no? Turuan natin magkaroon ng purpose. Tanungin natin anong purpose nila. Kasi kung walang purpose ang buhay ng bata, walang meaning, no? Oho. Pag walang meaning, definitely emptiness and sadness, no? Hanapin nila sa iba yan. And importante po kung gusto nilang magkaroon ng purpose, hanapin po, tulungan po natin ang ating mga anak na hanapin ang kanilang interest, no? Like sports, no? Like in terms of reading, education, and other talents. Aha. Kaya po, malaking gabay ang magulang, ang teacher, at ang ating mga guidance counselor sa paggabay. Doktora Sheikh, maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po, Sir Jen and Opo. Nelson. Maraming Sa salamat ulitin po ha. God bless. Sana magtatanong ulit Yeah. kami sa iyo. Bye-bye po. Thank you Yan. po. God bless po. Si Thank you po. Dr. Sheikh Okson, ang ating nakapanayam, Nelson. So yun pala, no? So dapat ang mabigat lang kasi, Nelson, meron tayong mga anak, no? Meron tayong hindi nakasanayan na ginagawa sa ating magulang, lalo kung 'di ba, hindi mo naman sa kabiruan. May mga ganun no? Minsan yung hilig niya hindi sa panonood lang ng TV eh. Oo. 'Di ba? Ang gusto na telenovela, ikaw naman gusto mo action, gusto mo Tama. comedy. Minsan panonood lang ng TV eh, nag-aaway-away eh. Kaya ang gagawin ng iba, bibili ngayon ng kanya-kanyang gadget, iba-ibang palabas ang panonoorin. Ayun nga, masaklap yun. Yun, di ba? Dapat talaga may oras Oo. para sa yung family hour. Yan, Tawagan yan. natin. Ayan, sa atin, nagkakaintindihan tayo sa bagay na yan, no? Yung Christian Family Hour. Yes, tapos masigla ka sa mga kapisanan. Yan, Importante dyan yun kasi halimbawa tayo, nung mga bata tayo, kung hindi tayo busy sa kapisanan, baka kung ano nang ginagawa natin, Ay, di ba? baka kung hindi lang ako naging baka artista ako daw. Bold star. Hindi, di ba? Buti ka na, naging abala ako sa... Kasi ano yan ang titingnan mo lang yung oras di ba? Yun na nga. Ang key dyan oras. Saan mo ginugugol ang Oo. oras mo? Oo. Di ba? Kapag napakalaki ng oras na wala kang ginagawa, Oo. doon ka napapasukan ng mga... Totoo. Kung ano-anong maiisip mo, di ba? Yung paglalaro ng isipan mo, saan napupunta, tapos may hawak ka pang gadget. Oo. Yun po. Kaya ang ginawa pala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Yung CICC, Oo. mula po sa araw na ito, nagpapatupad sila ng temporary ban Ganon. sa gaming app na Gorebox.
Kasi ito daw yung nilalaro nung isa sa mga Gorebox. bata. Gore. G-O-R-E. Para siyang Roblox, pero ito Gore. Talagang Gore, di ba? Oo, karuman. Gory, parang gory, ganun, oo. Diyan sa laro na yan, batay dito sa kanilang description, ikaw pala ay meron kang makukuhang mga armas, mga ganun. gamit, Pataas ng pataas siguro level niya, no? vehicles. Pero hindi katulad ng, di ba sa Counter-Strike, may mga mission, di ba? Yes, yes. Dito wala, bahala kang gumawa ng kung anong gusto mong mangyari. Wala siyang plot. Kaya siguro, Nung nakaraan, di ba, parang binlock yung yung Roblox? Roblox. Roblox, Oo, binlock. Pero ito, mas matindi ito. Ngayon po'y nakablock ito para pag-aralan kung dapat bang tuluyan ng wag itong Alisin yan, ano? alisin. Yeah. Pero Wag yun na pong i-search, baka nung nabanggit lalo niyo pang wala, di naman interest. makikita kasi nakablock. Nakablock na nga pala. Nakablock, Tama, ano ha. Ayun po. Pinakamabuti, sa ganang mamamayan na lang panoorin ninyo. Dito sa Net25, ano ha. So yun po. Poner. Meron pa tayong makakausap pala. Sino pa? Yung Police Lieutenant Evelyn Diaz, PIO ng Tacloban City PNP. Hingi tayo ng huling update. Oo. Lieutenant, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon sa inyo dyan. Ano pong update sa investigasyon sa pamamaril dyan sa Tacloban? So may progress po dito tayo ngayon. As of today is nag-undergo na po ng mga series of examinations itong mga bata natin as well as yung mga firearm po na ginamit. So nag-undergo po sila ng paraffin casting which is lumalabas po sa result na right hand po ang ginamit ng dalawang bata. And it is positive po for the presence of gunpowder nitrate, both of the suspect natin. And then yung mga firearms din po is the positive po for presence ng gunpowder nitrate. Sino po ba hindi sila tumakas pagkatapos ng pamamaril? Kusa silang sumuko o paano sila nakuha? Yung isa po is na-subdue na huli ng ating mga sa tulong ng ating mga civilian na nandoon po kasi may mga kabahayan po yan na katabi yung school natin. At yung isa po is nahuli din sa labas na po ng premises ng school in a hot pursuit. Pero sa mga naunang balita ay may nagsasabi sila ay biktima ng bullying, may nagsasabing kung ano-ano. Ano ba talagang sabi nila? Bakit sila namaril, Lieutenant? Yan po ay ayon po sa investigasyon na sinasabi ng ating mga suspects. Tinitingnan din natin po ang iba pang anggulo kasi marami nga pong lumalabas, maraming observations na nakikita based on mga post na ginawa ng mga bata. So, we are digging deeper po into sa other reasons kung bakit nagawa ng dalawang ito ang pangyayaring yon. Pero silang sa sarili, wala silang sinabi na kung bakit nila ginawa yon. Yes po. Yung bullying lang po yung pinapalabas. Pero ngayon parang hindi naman po sila na-bully, no? Kasi doon sa conversation na pinalabas po ng PRO Region 8, talagang pinlano po talaga nila, di ba, Tiniente? Yes po. May lumalabas nga po na mga ganyan, Pero hindi naman natin pwedeng sabihin doon sa mga bata na or mag-comment tayo na hindi totoo yung sinasabi nila. But anyway, either way, ang PNP is magkakandak din ng sariling investigation regarding doon sa iba pang anggulo ng reason kung bakit nila ginawa yon. Kung baga hindi tayo magre-rely lang doon sa sinasabi nila. May pagkakataon po nakapanayam po yung magulang ng dalawang bata? Sa ngayon po is hindi po pa tayo nakakaroon ng chance po na makausap yung mga magulang na bata. Nandito po tayo sa
headquarters ng CCPO, kumbaga National Tacloban City Police Office. Aha. Kasi po yung mga parents po ng bata is with the suspects, nandun sila at binabantayan yung mga anak nila. Ganun po. Pero, kung sakaling opo, SOP naman sakaling po. kung magkaroon tayo ng pagkakataon, makakausap din natin po sila. Pero SOP naman po yun, imbisigahan din yung magulang, di ho ba? Yes po. Kaya nga po kasama. Maliban na lang sa pagiging minor ng kabataan na kailangan nasa presence sa mga magulang nila, tatanungin din po yung mga magulang kung ano po ang nangyari sa mga anak nila at kung may malay pa po sila sa So ginagawa sapagkat ng mga ito anak po nila. minor de edad, ma'am, ano pong magiging disposisyon ng Tacloban Yes po. PNP? Doon sa dalawa? For now, tinurn over natin ito sa DSWD kasi kasama talaga sa batas natin na pag minor matik cognizance po ang ating DSWD. Ito po ba ay first time ninyong magkaroon ng ganito, na mga minor ang involved dyan sa Tacloban? Na mga insidente Yes po, ganito? first time po sa Tacloban. I was born and raised here, and in my lifetime, ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong pangyayari sa syudad namin. And in my 25 years of service po, ganito lang po ako naka-encounter. Ngayon lang po ako naka-encounter ng ganitong case po dito sa syudad namin. Anyway, ma'am, siguro mag-follow up po kami sa ilang mga araw kasi interesado rin po kami dito. At ito ho, buong bansa interesado dito para ito ho ay maiwasan na maulit, Teniente. Ano po? Yes po. Yes po. Opo. Anyway, ma'am, maupay nga hapon. Magandang hapon po sa inyo. Maraming po salamat. Yes, maraming salamat din po. Thank you. Si Police Lieutenant Evelyn Diaz, ang tagapagsalita po ng PRO 8, hindi ata Tacloban PNP, ng Police Regional Office 8. Ayan. Bago lang tayo magtapos pala, Nelson, ito, meron din pinalabas pala ang tanggapan ni Speaker Bogie D ng Kamara ukol doon sa nangyari sa Tacloban. Binabanggit po ni Speaker Bogie D na ang Kamara de Representante ay kasama po noong buong bansa ay nagluluksa daw po sa nangyaring ito. Anya, dapat po ang mga paaralan ay dapat po manatiling lugar ng pagkatuto, kaligtasan at pag-asa ng mga bata. Nanawagan din po siya ng mas malakas na kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, mga paaralan at mga magulang at mga komunidad para maiwasan po ang kahilintulad na insidente sa hinaharap. At ipinahayag po ng Kamara, pamunuan ng Kamara de Representante, ang pagsuporta, isang masusi at walang pinapanigang investigasyon para po matukoy ang mga pangyayari at masiguro pa pananagutan sa ilalim ng batas. Binibigyan din daw po na suriin hindi lamang kung sino ang may kasalanan, kundi pati na rin daw po yung mga sinyales. Ayan, na maaring sinyales na maaring napalagpas at ang sistemang dapat nang palakasin para maprotektahan po ang mga kabataan. Nanawagan po si Speaker D para sa pagpapalakas ng programa para po sa mental health, yan, paglutas daw po ng alitan at maagang interbensyon para po mapigilan ang mga katulad na insidente. Well, malaking bagay din. Ma-review siguro natin yung Juvenile Justice Act. Kung ito ba'y dapat ng babaan ang edad, ano pa mga hakbang na dapat gawin sa batas na ito. Kasi alam ng dalawang bata Tama. nalulusot sila sa criminal liability. At yun pa yung parang naging motivasyon nila. Yan na nga. Para ituloy ang krimen. Ay, Batiin muna natin ang Edward Galvez at ang kanyang asawa, Jairen, at ang kanilang gwapong anak na si David Daniel. Yun. Binabati sila ng kanilang kapatid na nasa Taiwan, ka Henry Galvez. Yan. Ang ka Gerald Ventura ng Central, magandang hapon po ka Gerald. Marami pong salamat sa inyo. Ayan. Michael Claveria. Yan. Magandang hapon, Jen. Happy viewing po kay Marvin at Mary Ann Claveria at kay Jerome Gordon at Michelle Gordon. Mabuhay po kayo. Masugid po ang taga-subaybay ng Saganang Mamamayan. Ayan. Ang Kuya Just Vlog. Ito ay follower natin, Okay lang po yan yung bata na isama at turuan mag-firing. Pero kasi si Kuya Just Vlog, fire enthusiast, gun
enthusiast. Assassin. Hindi assassin. Mahilig kita magpaputok ng firing, shooting. O hindi po assassin. Mabuting tao ito. Kuya Just Vlog, ano ha? Nakikita ko yung mga vlog niya, nagtuturo siya ng tamang paghawak ng baril. Tama naman, responsible gun owner. Yan, hindi lamang sa safety gear, kundi higit sa lahat yung maturuan sila ng gun safety rules at wastong kondukta kapag humahawak ng baril. Kasi ang mga anak ko po, tinuruan ko rin humawak at magpaputok, pero marunong po sila sa gun safety at alam nila ang tuntunin at batas sa paghawak po ng baril. Tama po kayo, Kuya Just Vlog. Ano ha? Ayun, si Kuya Ro Asidilio, mother ko po, Nanay Anita Asidilio, always watching, pakibati daw po. Nanay Anita Asidilio, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. May isa pa Ayan. break tayo dyan. Ha? May isa pang break eh. Oo. Meron pa ba? Akala ko dire-diretso, paalam na tayo eh. break Break pa muna na po. daw. Magbabalik pa sa ganang mamamayan. Oy, happy graduation nga pala dyan sa mga senior high na gumraduate kanina, grade Oy. 12 sa School for Ministers. Congratulations. Oo, lalo na Ayan. kay Aaron J. Bares na with high honor. Wow. Ayan, binabati siya na kanyang mga magulang. Sabi naman ng Kuya OG Jonko, Kuya Jen, Kuya Nelson, magandang araw po. Pakibati naman ng Brother Flore Oregas and family mula po sa Milan West. Lagi po sila nakasubaybay sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Ganun din po ang Kajunel Pahalya. Kajunel, marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng mga kasama sa tanggapan. Yun. Happy 25th wedding anniversary daw po, Brother Richard and Sister Leia Hermenegildo ng Bolbok, Batangas City. At happy birthday kay Alex and Chanel Pajardo. Axel pala. Axel and Chanel Ayun. Pajardo. Ayun. Si Leia Manawag pala, sabi niya, naku dyan, pakibati naman ang tatay ko, Paulino de los Reyes Sr., Tandang Sora, 85th birthday! Wow! Oh, wow! 85 years old na po ha. Sa araw pong ito, araw-araw po siya nanonood sa Ganang Mamamayan. More power po. Tatay Paulino de los Reyes Sr., happy birthday po sa inyo. Binabati kayo ng mga taga-Tandang Sora, lalo-lalo po ng Ate Leia Manawag. Eto naman, Ayan. happy 70th birthday! Oy! Kay Ka Eranio Azarcon ng Pulong Bunti, San Isidro, Nueva Ecija. Ayun. Yan. Kamusta na po sa Saganang Mamamayan? Makikisuyo po. Solido po suporta ng Distrito ng Aurora, SGM. Salamat po sa mga makabuluhang balita at komentaryo. Rodel Ringor, lamang po. Maraming salamat. Yun. Eto na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan sa umaga alas 5, mga balitang kumpleto, totoo, 100%. Bye!